Nag-usap siya ng matagal at lalong nagalit. Hiyang-hiya ako kaya hindi ko masabi sa kahit kanino. Anong mangyayari kung malaman ito sa labas? Pinag-isipan ko itong mabuti. Para sa kapakanan ng pamilya, hindi ba dapat kitang patayin ng tahimik bago pa malaman ng mga bata? Habang naririnig silang nag-aaway hanggang hating gabi, nawala si Chian sa pag-iisip. Ang isang taong tulad mo ba ay may karapatang magsabi ng mga ganyang bagay? Hindi pa ba sapat na nilipol mo ang isang buong pamilya para lang makakuha ng isang 16 na taong gulang na concubine? Alam ko rin na binuntis mo ang aking katulong at pinatay siya para itago ang sikreto. Mas masahol ka pa sa hayop. Pakiusap patayin ang malahayop na lalaking ito. Babayaran kita ng doble. Nagulat si Xianan. Talaga, pagkatapos yun, nagsimula ang negosasyon sa presyo sa pagitan ng dalawa, at hindi nagtagal ay tumaas ang presyo sa 10 beses. Kinilabutan ang kalbong lalaki. Ikaw na baliw na si Raulo. Nawawala ka na ba sa sarili? Saang pera mo siya babayaran? Sumagot siya ng kalmado. Kapag patay ka na, lahat ng iyon ay magiging pera ko na. Anyway, sa puntong ito, nagsalita uli si Tian. Sabi ko papatay ako para sa taong nagbibigay ng makatarungang dahilan. Pero ang isa ay isang hayop na karapat dapat mamatay, at ang isa naman ay isang babaeng napakababa kaya karapat dapat mamatay. Nataranta ang dalawa nang marinig ito. Magbabayad ako ng 100 beses. Patayin sila. Hindi nag-atubili si Jianan at agad na tinapos ang usapan. At hindi nagtagal, tumalsik ang dugo sa kung saan-saan. Sa isang partikular na lugar, may isang taong gumagalaw. May mali. Sino ang nagpaparating ng pakiramdam ng pagkabalisa sa akin? Isa ba ito sa 3 dakilang asasin ng mundo para manggahas na harmony ng Dark Heaven Demonic Sword? Hachoang ay tunay na hindi biro. Matapos makumplito ang misyon, bumalik si Qian sa Huge Jabza. Gaya ng dati, lumipad siya mula sa himpapawid at dumiretso sa pinakataas na palapag. Narinig ang galit na boses ng matanda. Lintik, bakit mo sinisira ang kisame gayong may pinto naman? Pumapasok na parang isang maliit na magnanakaw sa umaga. Anong ginagawa mo sa katanghalian? Dapat kang magtago sa araw at lumabas para maging aktibo sa gabi. Naginat si Qian at nagtanong pabalik ng naguguluhan. Tapos na ang trabaho. Pagkarinig nito, nag-thumbs up ang matanda at pinuri siya. Oo, magaling. Tila walang pakialam si Qian at labis pa ring kalmado. Anong magaling? Napakadali lang, nagtanong pabalik ang matanda. Pero umalis ka bago ko pa man masabi sa iyo kung sino ang kliyente at kung sino ang target. Paano mo nalaman ang pagkakaiba ng dalawa? Naupo siya at kinamot ang kanyang tainga. Pagkakaiba, pareho ko lang silang inas-ikaso. Ang taong karapat dapat mamatay ay patay na rin naman. Pamitik ang matanda at pinuri siya. Magandang paraan iyon. Magaling kang joker. Tanghal iyan na, kaya manatili ka at kumain kasama ko, nagtanong siya pabalik. Maaari ba akong kumain hanggat gusto ko? Kinumpirma ng matanda. Siyempre, magpapadala ako ng tao para kolektahin ang bayad mamaya. Sakto namang may pumasok mula sa labas. Master, tinawag niyo po ba ako? May ibinulong siyang tahimik sa tainga ng kalaban. Pagkalipas ng ilang sandali, inihain na ang pagkain. Ang matanda ay nakaupo sa isang tabi na wala sa pag-iisip. Tila ang martial arts protagonist character na ito ay isang Diyos ng pagkain. Lintik, ang bayad pa lang sa pagkain ay mahigit kalahating kilo na ng ginto. Kumakain siya na parang ilang taon nang nagugutom. Dito, nagtanong si Qian habang kumakain. May monologue box sa itaas ng ulo mo. Alam mong nakikita ko naman lahat, di ba? Nagalit ang matanda at iwinasiwas ang kanyang kamay. Itong lintik na batang ito. Nakikita mo pati ang mga monologue. Sakto namang isang boses na tumatawag sa Hakjuang. Umalangaw mula sa labas. Ang tauhan na pumasok sa trabaho kanina ay nagbalik na. Sumigaw ang matanda ng may pagkairita. Anong ingay iyan? Hinihingal ito at nauutol na lalong nagpairita sa matanda. Magsalita ka ng malinaw. Sinubukan ng binata ang lahat para kumalma at sumagot. Ang kliyente ng master ay pinatay sa mga salitang ito. Hindi napigilan ng matanda na pagpawisan ng malalamig. Ang kliyente ko ay patay na. Sa pagkakataong ito, si Qian, na nakahiga matapos mabusog, ay nagbukas ng bibig. Sinabi ko na sa iyo na pinatay ko silang dalawa. Tuluyang natigilan ng matanda. Hindi ka pala nagbibiro. Hindi, baka tumanggi ang kliyente na magbayad. Ibinulong ng mahina ng tauhan sa kanyang tainga. Sir, totoo po. Ang lalaki ay binugbog hanggang mangitim at pinatay. Kinagat ng matanda ang kanyang kamay habang nawala sa pag-iisip.
Isang assassin na pinapatay pati ang kliyente. Kung ganoon, paano ang bayad? Hindi, mas importante, ang kredibilidad ko ay nakataya. Sa pag-iisip hanggang dito, nagsalita siya. Kahit na hindi mo alam kung sino ang kliyente, sana ay sinubukan mo man lang alamin. Malalaman mo sana sa kaunting pagsisikap lang o sa pagtatanong ng ilang katanungan. Hikab na sumagot si Shannon. Nakatatamad. Pagkarinig niyon, ang matanda ay ganap na natulala. Ano? Sinulyapan siya ni Shannon. Kahit pareho silang patay, dalawang hamak na tao lang naman sila. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. May mas malalim akong dahilan sa pagpatay sa kliyente, ngunit pinutol siya ng matanda. Tama na. Ayaw ko nang makarinig ng mga ganyang hamak na dahilan. Kung ganoon, paano ang bayad? Agad na naglabas si Gian ng ginto mula sa kanyang damit. Lamambat ng kaunti ang matanda nang makita ito. Gayunpaman, dapat ay may ayos ang mga bagay-bagay. Babayaran mo ba ako ng fee gamit ang sarili mong pera? Well, wala nang matitira sa iyo masyado pagkatapos kong kunin ang cut ko. Hayaan na lang natin ng ganoon. Tumayo si Qian at naginat. Anong ibig mong sabihin? Pera ko, syempre hindi. Ito ang natanggap ko ng direkta at ibinibigay ko sa iyo ang natanggap ko. Hindi na itago ng matanda ang kanyang pagkagulat sa mga salitang iyon. Ano, totoo ba iyan? Pinatay mo ang kliyente dahil lang nakatatamad. Sumagot si Gian. Bagamat isa akong assassin, mayroon akong sariling mga prinsipyo na iba sa ibang mga assassin. Humarap ang matanda sa kanyang tauhan at nagtanong, sabihin mo sa akin bakit niya pinatay ang kliyente. May karapatan akong malaman. Gaya ng alam mo, kung may magkamali, magdudulot ito ng malaking abala sa negosyo ko. Kung kumalat ang mga chismis, sinong darating at magtitiwala sa akin ng mga misyon? Kung magkamali ang mga bagay-bagay, baka wala na akong kliyente na magkakomisyon sa akin. Tumango si Tian bilang pagsang-ayon. May punto ka. Ang kliyente ay ang babaeng iyon, di ba? Sumigaw ang matanda. Alam mo pala, bakit mo ginawa ang ganoong bagay? Sumagot si Tian. Dahil ang asawa ng babaeng iyon ay kinuha din ako bago siya mamatay. Mas lalo niyang hindi mapaniwalaan iyon. Ang isang assassin ay nagtatrabaho ng ganoon. Pinayapa siya ni Tian. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman gagawin ang ganoong bagay maliban na lang kung sila ay mga taong karapat-dapat mamatay. Naisip ng matanda sa sarili. Ang batang pasaway na ito ay mas komplikado kaysa sa iniisip ko. Nagpatuloy si Qian. Pero may sasabihin ako, tila kumuha si De Changjian ng papatay kay Yingay noon pa. Siyempre, ang assassin na iyon ay hindi galing sa Ronin Village. Naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Hindi ka naman mali pero magkaibang usapin ito. Ang Ronin Village ay kung saan nakalagay ang pundasyon ng Martial Alliance. Pero pinatay natin si Yingay at ang kanyang kapatid na si Jingo ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang tao sa Martial Alliance. Sa isang hingalang nila, ang buong Ronin Village na ito ay maaaring maging pira-piraso. Iyon ang dahilan kung bakit ang asawang hayop na iyon ay hindi nang ahas na ikomisyon ang aming huge jamsa para sa assassination. At pinatay mo ang babaeng iyon. Pinayapa siya ni Qian. Huwag kang mag-alala, pareho silang naglaho kasama ang pera, di ba? Tiyak na walang magnanakaw na sapat ang tuwa para magnakaw ng gintong iniwan doon. Bukod pa rito, wala namang matitinong assassin sa Ronin Village na ito anyway. At sinong mag-iisip na ang isang lalaking pumapasok sa front gate ng maagang-maaga ay isang assassin? Pagkarinig nito, iniyuko ng matanda ang kanyang ulo sa malalim na pag-iisip. Pero ang tono mo ay talagang nakaiirita. Matanda na ako after all. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Tian. So ano ngayon? Pagkakita sa kanyang aksyon, hindi sinasadyang natakot ang matanda at tinakpan ang kanyang mukha. Sumanghal ng malamig si Qian. Kung nasasaktan ka, ihasa mo ang martial arts mo o ayusin mo ang ugali mo bago ka makipag-usap sa akin. Medyo ambisyoso kapag dating sa pagpatay at pagbroker. Sumigaw ang matanda sa pagkadismaya. Sinasabi mo bang mas may moral ka kaysa sa akin dahil lang isa kang assassin? Ngumisi si Qian. Hindi mo ako kapantay. Habang lalo siyang nakikinig, lalo siyang naiirita. Ano? Anak ka ng tupa, nagbanta si Qian. Gusto mo bang makagat ng aso? Pagkarinig niyon, agad na namutla ang mukha ng matanda at hindi na nakapaglabas kahit isang tunog. Naupo si Qian at ngumisi. Salamat sa pagkain aso. Aalis na ako. Hanggang sa muli. Pagkatapos magsalita, sinira niya uli ang bubong at lumipad palayo. Ang matanda ay nakatayo lang doon, tumangala, at humagulgol.
Ang kisame na naman. Ang hayop na iyon ay ginalaw ang ate. Pero teka, nasaan ang commission fee ni Ding? Ang eksena ay lumipat sa isa pang lokasyon. Ama, ina, anong nangyari? Kailangan ko nang pumunta at ipaalam ang bagay na ito sa aking panganay na ate agad-agad. Ang assassin ay nakatayo sa isang puno, nagmamasid at nawala sa pag-iisip. Anong klaseng hayop ang gumawa nito? Ako si Hu Chil lang, ang master ng Huge Salman at isa sa 3 dakilang assassin ng martial world. Pagkakita sa mga bakas na iniwan ng mamamatay tao, alam kong isang inapo ng Amhan Salman ang lumitaw. Sa aming paghaharap 3 taon na ang nakalipas, ang mga hayop na Amhan Salman ay yun na tinatawag ang kanilang mga sarili na pangalawang pinakamahusay na assassination sect sa mundo ay nagdala ng malaking kahihiyan sa aming human. Masyado na akong naghintay at para masira ang ika-33 kong misyon sa ika-33 kong kaarawan. Ngayon ay uubusin ko ang lahat, maging ito man ay ang sekta o ang tinatawag na pinakamahusay na assassination sect sa mundo. Nangangako ng paghihiganti, umalis siya at ang eksena ay lumipat sa Hangzhou. Ang mga kalsada ay abala sa mga tao at napakasigla. Pumunta si Jianan sa isang tavern at tinanong ang innkeeper. Sabi nito nang may pagkairita, sinong nanggugulo ng napakaaga? Walang sinabi si Jian at naghagis ng supot ng pera sa mesa. Pagkakita rito, agad na nagbago ang saloobin ng waiter. Sir, pakiusap pasok po kayo. Pagkatapos ay agad na nag-order si Jian at nilamon ang napakaraming pagkain na parang galing sa Journey to the West. Ang dami ng pagkaing in-order niya ay talagang nakakatakot. Hindi nagtagal ay sumapit ang kadiliman. Isang assassin ang nakatayo sa kalsada, so ito ang lugar. Naghintay ako ng mga araw at gabi. Napakasama ng amoy. Hinawakan niya ang isang waiter at nagtanong, ilabas niyo na ngayon. Ang pinakamasarap na heirloom limited edition dumplings. Nagpaliwanag ang waiter, wala po kami. Ngayon po ay full moon, kaya in-order na po ng mga customer ang lahat. Hindi lang ang heirloom dumplings, kundi pati na rin ang lahat ng iba pang menu items ay sold out na rin. Hindi nagtagal, ang tunog ng pagmumura at karahasan ay umalingaw mula sa loob ng tavern. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Sarado na ang shop namin, kaya pakiusap lumabas na kayo. Hindi, simula noong 7 ako, napagdesisyonan na dapat akong kumain ng heirloom dumpling sa aking ika-33 kaarawan. Ang binata ay lumabas, lumuhod, at tumingala sa langit, nagtatanong, bakit hindi niyo ako iiwanang mag-isa kahit ngayong araw? Si Xianan, na kumakain sa tavern, ay biglang nasabi, anong ingay iyan?